Good morning po. Morning. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. God is good and all the time. Amen. Alam niyo po, kahapon pa po ako binless ni Lord. Sa umaga pong ito, talagang nakaka-bless na po yung ating pong praise and worship na po, yung ating pong pag-aawitan sa ating pong Panginoon. Sino po nakakatanda ng message last week? Anong topic po last week? Mother's legacy. Hindi daw legacy, legacy. Sabihin na natin, legacy. Legacy. Ayan. Ayan. So, sa umaga pong ito, ang ating pong tema ay patungkol po sa Christian's legacy. Ayan. So, tayo po ay tumayong lahat at buksan po natin ang ating pong Biblia dito po sa ating pong pagsasalu-saluhan. Proverbs 27 or Kawikaan chapter 20 verse 7. Sabi po dito sa verse 7 ng Proverbs, "The godly walk with integrity. Blessed are their children who follow them." Sa Tagalog po ay ito po ang sinasabi, kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. So pinagpala na po ng ating Panginoon ng kanyang mga salita. Muli po tayong manalangin sa ating Panginoon sa mga oras pong ito. Hallelujah! Pinupuri ka namin, aming Diyos na dakila at banal. Marami pong salamat sa pag-extend niyo po ng aming pong mga buhay. At sa pagkakataong ito, hiling po namin ang inyong paglilinis sa buhay na ito. Maging marapat po kami sa inyong pong banal na gawain. Patawad po, Panginoon. Kung meron ka mang nakita sa amin, nakasalanan, Panginoon, Lord, patawad po. Alam po namin kayo ang Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan. At sa pagkakataong ito, makita niyo pong aming pong mga puso, Panginoon, na patuloy na dalisay ang aming pong hangarin. Kung bakit po kami nandito, upang sambahin po kayo, pasalamatan po kayo sa mga bagay na ginawa niyo po sa amin mga buhay, Panginoon. Lord God, diling po namin ang banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Pangunahan niyo nga po kami sa mga salita niyo po na mahayag. Lord, i-bless niyo po ito. Patuloy niyo pong buksan, O Diyos, ang aming pong pangunawa, ang aming pong mga pandinig, Panginoon. Ang aming pong mga puso, Panginoon, sa umaga pong ito, alam po namin, meron kayong dalang mensahe sa amin. At Lord, ano mang gagawin ng aming pong kaaway, ay patuloy po naming sinasaway. Lord, mag-focus po kami, Panginoon, sa iyong mga salita sa pagkakataong ito. Alam po namin, Lord God, meron kayong mensahe sa amin. Lord, gamitin niyo po ang inyong pong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita sa umaga pong ito. At kayo pong patuloy na mapapurihan, kayo po ang patuloy na maitaas, Panginoon, sa umaga pong ito. Gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan ng inyong mensahe sa pangalan po ni Jesus. Hallelujah. Lord God, salamat pong muli. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po yung makakaupo na. Last week po ay Mother's Legacy. Ano po ba yung ating pong naalala kapag pinag-uusapan ng ating pong mga magulang? Ang ating pong ina. No? Siya po yung gumigising ng madaling araw para palitan ho tayo ng lampin. No? Siya po yung gumigising ng madaling araw pagka nagugutom tayo, pag tayo po ay umiiyak. At siya po ay nagtitimpla ng gatas. O siya po ay pinipid po pinid tayo, nung tayo po ay gutom pa. No? So marami po mga bagay ang ating pong maaalala. Kung ang ating pong mga magulang, ang ating pong mga ina ay buhay pa, naalala po natin yung mga kabutihan na kanyang ginawa sa atin.
So bago po tayo magpakalalim, ay tingnan muna natin sa next slide po kung ano po bang ibig sabihin ng legacy. Sige po, isa pa po. Yan. Sabi po dito sa noun, something such as personal property or money that is willed to someone by a person who has died. Ito yung mga last will and testament na kapag ka namatay na po, ay meron pong ipapamana. Pwede yung bahay, ari-arian, minsan, dahil walang maipamanang iba, problema ang naipapamana. Yung iba, utang. Dahil hindi pa bayad sa utang, yung kanyang magulang, naipasa sa yung bilang isang anak. So, at marami pang mga bagay. Pwedeng property, pwedeng pera, yung bagay na pwedeng maiwan sa atin. So, ang next po na ibig sabihin ng legacy ay something transmitted by or received from an ancestor or predecessor or from the past. Legacy. At yung pinakahuli, the long-lasting impact of particular events, actions, etc. that took place in the past or of a person's life. Example po, yung ikaw ay patay na, naaalala ka pa rin. Tama po ba? Meron ba tayong ganong minsan bumabalik tanaw sa atin na kahit patay na siya, naaalala natin yung mga magagandang bagay na kanyang nagawa, na ipamana sa atin? Pwedeng in kind, pwedeng tangible, pwedeng intangible, pwedeng kung paano tayo pinalaki ng ating pong mga magulang o ng mga taong mahal natin. Tama po ba? Naaalala po natin ang mga bagay pong ito. Sabi ko nga, sana ang naalala ay yung magagandang naiwan. Kasi po pwede rin na meron ding naiwang hindi maganda. At yun ang bumabalik lagi sa kanilang kaisipan. Pwede ho bang mangyari? Pwede. Sabi ko nga, kung mag-iiwan ako ng legacy sa buhay na ito, sana ang maalala ng mga tao ay yung mga magagandang bagay na ginawa natin. Amen? At hindi yung mga bagay na hindi maganda. Kasi dalawa po yun eh. At salamat sa Panginoon, dito tayo lulundo. Yung long-lasting impact of a particular, hindi ng events, kundi ng person's life, ng buhay ng isang tao. Yung bang maalala tayo ay, yung taong yun, napakabait. Yung taong yun, yung encouragement. Alam nyo, makita ko lang siya. Nabe-bless na ako eh. Lalo na pag nagsalita siya, nakakapag-encourage. Yung maa-uplift ka, yung sa point na minsan nandun ka sa down, pag nakausap mo siya, na-encourage ka. Amen? Ikaw ay na-uplift sa iyong mga problema sa buhay. At siya po marahil ay ginamit ng Panginoon sa atin upang tayo po ay mapalakas. Legacy. Legacy. Tingnan ho natin, sa binasa po natin kanina sa Proverbs 27, verse 20, at chapter 20, verse 7, kung ano pong ibig sabihin po niyan. Ang sabi diyan, speaks directly to the importance of integrity and righteousness. Integrity and righteousness in our lives, especially in the context of parenting and legacy. Sa pagiging magulang o pagmamagulang ng isang babae at lalaki sa kanilang mga anak. When we think
of integrity, we think of being honest and having strong moral principles. Honest and having strong moral principles. Marami po ngayon hindi na honest. Hindi na po tapat. At kung titignan po yun atin pong next picture, hindi ko po alam kung may napuntahan na kayong ganitong tindahan. Sige po, next po. Honesty store. Sino na po nakapunta dito at nakabili rito? Itong tindahang ito ay walang nagbabantay. Kaya nga honest store o honesty store. Na ikaw ay magbabayad, may kukunin ka, magbabayad ka, kung may sukli, kukunin mo rin yung sukli. Nakapunta na ho ba kayo dito? Somewhere in Batangas o Batanes, Cavite, and Davao City? Wala pa kayo nabibilan? Hindi pa po tayo nakakapunta sa honest store o honesty store? Wala pa. Subukan ho natin. Maglagay kaya dito sa Metro Manila. Ano kaya mangyayari? Kikita po kaya ang kanilang business? O malulugi? Ano yung kasabihan? Honesty is the best policy. Amen. Kaya nga po natatag yung honesty store na yan, makikita kung sino talaga ang tapat. Na yung iba nga hindi pa nagbabayad, humihingi na ng sukli. Naka-encounter ho ba kayo sa jeep? Hindi pa siya nagbabayad doon sa driver at ang sabi niya, Manong driver, sukli ko po. Matandaan yung driver. Ano ka mo, iho? Hindi ka pa nagbabayad nang hihingi ka na ng sukli. Paano kung hindi matandaan yung driver? Di magbibigay na lang siya ng sukli. Tama po ba? Kaya nga minsan may nakalagay din, no? God knows who does not pay. Tama po ba? Honesty is the best policy. Kaya po yung katapatan ay patuloy na makita sa buhay natin. Sa anong larangan? Sa lahat ng larangan. Sa relationship naman natin sa ating pong kapwa o sa pagkatawag ng Diyos sa atin, ay patuloy po tayong maging tapat sa Kanya. Makagawa tayo ng mga bagay patungkol sa Diyos, may nakakakita man o wala. That's honesty. Tama po ba? May nakakakita man sa akin na gumagawa ako sa Panginoon, gagawa pa rin ako kay Lord. Kahit walang nakakakita sa akin, gagawa pa rin ako para sa Panginoon. That's honesty. Tama po ba? Yun ay katapatan ng ating paglilingkod sa Lord. Yung katapatan ng pagkatawag niya sa ating pong mga buhay. Salamat sa Lord. No? Tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Next po. The verse highlights that a just man or a person who acts according to what is right. Hindi lang what is correct, kundi what is right. No? Walks in his integrity. Ano po ba yung integrity? Quality, honest, and having strong moral principles. Nasa bandang itaas na po ng ating pong slide. Integrity. Yung ikaw ay mayroong lumalakad ng may dangal. Yung ikaw ay lumalakad na ikay pinagkakatiwalaan. Na tama ang iyong prinsipyo sa buhay. Minsan ang hirap Ang hirap lumakad ng,
Walang kwenta yan. Walang kwentang tao yan. Sinungaling yan. Walang integridad yan. Di ba ang hirap? Ang hirap ng mga ganon. No? This suggests a continuous. So ito po ay pagpapatuloy ng paggawa natin, paglakad natin ng may integrity sa buhay. Active lifestyle rooted in moral values. Kaya may mga seminar no? Patungkol po sa values formation. Di po ba? Dahil po minsan nalilihis na ng landas. O sige, magano tayo. Magkaroon tayo ng seminar regarding values formation sa buhay. Pananaw sa buhay. Mga karakter sa buhay. Di ba? The wonderful outcome of leading a life of integrity is that it not only benefits the individual, but it also blesses their children. Yung pamilya mo, mabibless. Hindi lang yung mga taong nasa paligid mo, nakakausap mo, unang-unang mapapagpala ay yung mga anak mo, yung pamilya mo. Dahil ikaw ay mayroong integrity na lumalakad sa sanlibutan ito. Amen? Higit sa lahat, meron tayong Diyos, no? Meron tayong Diyos na sinusunod sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, nandoon po yung gabay ng ating Panginoon, nandoon po yung patnubay ng ating pong Lord, habang tayo po ay tumatahak sa tamang direction, palapit po sa Kanya. Next slide po. As we reflect on these words, it becomes clear, okay, nagiging maliwanag po, that the role of integrity in our lives can be a lasting impressions on those around us, sa mga taong nakapaligid po sa atin. Lasting impressions. Ay, nung na-meet ko yan, talagang napaka-humble niyang taong yan. Tapat yang taong yan. Hanggang lumipas ang taon, magpapatotoo yung taong yon na nakausap natin, na-meet natin. Mabait yung taong yon. Lasting impression. Yun ang tumatak sa kanyang kaisipan. Nung tayo po ay nakausap, mabait yung taong yun, mapapagkatiwalaan yung taong yun. Humble yung taong yun. Di ba? And when they exemplify what is good and true, tumatayog siya doon sa katotohanan at hindi po doon sa kasinungalingan. Dahil alam naman natin na ayaw ng Diyos na tayo po ay nagsisinungaling. Kaya ako, ang prinsipyo ko, di balin na po kayong magalit. Basta sasabihin ko po yung totoo. Kasalanan ko po yan. Ako po ang gumawa po niyan. Magalit na po kayo kung magagalit po kayo sa akin, pero ang totoo, ako po ang gumawa po niyan. Pero kung ikaw ay wala sa Panginoon, sasabihin mo, hindi ako may gawa niyan. Baka yung kapitbahay natin, nanuro ng iba. Tama po ba? Hindi po ako gumawa niyan. Magsisinungaling na siya. Para hindi maparusahan. Tama po ba? Diyan pa ho tayo. Ang sabi pa po dito, lasting impressions on those around us, particularly our kids. No po? Parents serve as role models. Ang mga magulang, no po, ang nagsisilbing modelo sa kanilang mga anak. Kaya sabi po, kung ano ang ginawa ng magulang, yun din ang gagawin ng kanyang mga anak. Kaya sa mga magulang na nandito po, salamat sa Panginoon,
tayo po'y nakakilala sa Panginoon at syempre kung ano yung tinuturo ng Panginoon, yun din ang itinuturo natin sa ating pong mga anak. Ano pong sabi? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Hindi po pwedeng kung ano ang bunga, siya ang puno. Baliktad. No po? Siyempre, kung ano yung puno, siya yung bunga. Kaya sa ating po mga magulang, tayo po ang maging role models na po sa ating po mga anak. It creates a foundation that children can build upon. In this context, being just refers to more than just fair behavior. It speaks to a lifestyle. So ano yung lifestyle? Yung lagi mong ginagawa. Motivated by righteousness. It's a daily lifestyle na po, yung ikaw ay namomotivate na gumawa doon po sa pagiging matuwid. Kindness and truth. Yan po sinasabi po. Doon po sa ibig sabihin po ng Proverbs 20 verse 7. When we invest our energies into being righteous, we witness how our children are blessed. Di po ba sa ating po mga magulang, gusto natin mapagpala yung ating po mga anak? Di ba? Gusto natin lumaki po sila ng maayos. Kaya lang, kung ang magulang gumagawa ng hindi po tama, mag-e-expect po ba silang mga magulang, na lalaking maayos ang kanilang mga anak? Kung sa mga magulang pa lang ay hindi nakikita yung tama. Ano pa pong sinasabi po dito? They have a foundation of values to guide. Ayaw nating pabayaan ang ating pong mga anak. Kaya po yung mga magulang na nagpalaki ng kanilang mga anak nang may maayos na pamumuhay, saludo po kami sa inyo. Dahil salamat sa mga magulang, sa mga ina ng tahanan na nagpalaki, nag-raise ng kanilang mga anak sa tamang paraan ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Values to guide. Paano yung magulang walang values? Ano matuturo sa mga anak? No values. Di ba? Values to guide them through life's challenges and decisions. Kapag may problema, paano natin naharapin ang mga problemang ito? Sa mga decision makings, basta na lang ba tayo magdi-decide? Yung magulang nga, hindi alam kung paano mag-decide. Kung anong gagawin ano ituturo niya sa kanyang mga anak? Kaya purihin si Lord. Bakit po? Kasi tinawag niya tayo Salamat. Concern siya sa atin. No? Meron siyang tinuturo po sa atin. Ito ang ating pong dapat gawin. No? Sabi nga po, nasa tao na po yun kung gagawin niya yon o hindi. Tama po ba? Nasa atin yun Pero alam ko po na doon po yung udyok ng banal na Espiritu upang patuloy po nating maganap kung anuman ang ipinapagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Nandoon po yung discernment of spirit, discerning spirit. No? Ito ba'y galing kay Lord o galing sa akin sa kaaway namin? Ay, galing sa kaaway namin to So, hindi na natin gagawin. Ngayon, kung alam natin, ito ay galing sa Lord, well, magpatuloy tayo. Dahil alam naman natin, tayo po'y patuloy na nagbababad sa panalangin. Nandun po yung relationship natin kay Lord. At alam natin yung guidance ng Panginoon. Dahil close tayo, lagi natin siyang kinakausap, lagi tayong nananalangin.
Lagi tayong nagbabasa ng kanyang mga salita. Kaya po yung mga decision makings, sa facing ng mga challenges, nandoon po ang guidance ng ating Panginoon. At sa ating mga magulang muna nangungusap si Lord, bago natin to ibaba sa ating po mga anak. Lifestyle, values, to guide us. Yan po ay galing po sa Panginoon. Yung tamang values, yung tamang guidance, nasa ating pong Panginoon. So dito po tayo sa next slide sa Proverbs 1:8. Ano pong sabi po dito? Proverbs 1:8-10. Listen, my son, to your father's instruction. Sa mga anak na nandito po, ito po ang sinasabi sa atin ng ating pong Panginoon. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. My son, if sinful men entice you, do not give in to them. Sa mga anak, huwag niyong isipin kaming mga magulang ay KJ. Bakit? Kasi minsan, di ba, pinagbabawalan tayo ng ating mga magulang? Tama po ba? Kasi alam ng magulang kung ano yung mga kabuti para sa atin. Huwag tayong magagalit sa mga magulang natin. Kasi, kaya tayo pinagbabawalan, kasi mahal tayo ng ating mga magulang. Tama po ba? Kaya huwag kayong magagalit sa mga anak na nandito. Kung tayo man napapagalitan, minsan napapalo tayo dahil sa sobrang katigasan ng ulo natin. Kasi ayaw ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay mapahamak. Sa mga magulang, bati tayo. Mga magulang na nandito. Sa mga anak naman, ang sabi po dito, listen to your father's instruction. Ano ba ang instruction ng ating ama? Naalala ko po yung instruction kay Noah ng ating Panginoon. Kung paano niya gagawin yung Noah's Ark. Nabasa na ho ba natin yon? Kung anong mga instruction ang ibinigay ni Lord kay Noah? Yung mga size ng kanyang gagawin. Basahin ho natin. No? At salamat sa Panginoon sa pagsunod ni Noah sa Diyos. And do not forsake your mother's teaching. Kung tinuturuan tayo ng nanay natin. Kasi napagdaanan na yan ng mga nanay natin . No? Alam nila kung ano yung dapat gawin. No? Kaya po, sa pagkakataong ito, alam ko po na minsan, ramdam ko po, minsan ng ating pong damdamin sa mga anak. Gusto ko itong gawin, pero ayaw ng nanay ko, ayaw ng tatay ko. Gusto ko itong gawin . Kaya pala tayo pinagbabawalan kasi hindi maganda ang mangyayari. Tama ba? Babawan natin, hindi natin lalaliman, bababawan natin. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. At huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sometimes you are neglected. Yung pong sinasabi ng nakakatanda po sa atin. Actually, hindi lang magulang natin, no? Kundi yung ibang mga tao na ginagamit ni Lord para i-correct tayo. Pwedeng kaibigan natin, pwedeng kaopisina natin, kaklase natin, kapitbahay natin, na ginagamit o ginamit ng Panginoon para i-correct tayo.
Kapatid, huwag mo nang gawin yan. Na-experience ko yan eh. Hindi maganda. Pwede kang mapahamak. Dahil itong pinagsabihang ito, curious, hindi niya papansinin. Neglected eh. Hindi ko papakinggan yung sinabi mo. Basta yung gusto kong gawin, gagawin ko. At dahil nga hindi tama ang kanyang desisyon na gawin ang bagay pong iyon, hindi po naging maganda ang resulta. Babalik siya dun sa kanyang kaibigan, sabihin niya dun sa kaibigan niya, totoo pala yung sinabi mo. Ha? Ginawa mo pa rin ba? Na kahit sinabi ko na sa iyo na huwag mong gawin at mapapahama ka. Pero ginawa mo pa rin. Ang tigas talaga ng puso mo. Hindi pala ng ulo, no? Kundi puso, matigas ang puso. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo. Parang kwintas na may dalang karangalan. Kaya naalala ko pagka-graduation, di ba? Merong sinasabit eh. Talagang nagsunog ng kilay. Nagpuyat. Pakapag-aral. At yan ay isa po sa regalo ng ating po mga magulang. Sa mga anak na pinag-aaral ng kani-kanilang mga magulang, i-grab natin yung opportunity na mag-aral. Kasi yung gustong mag-aral, yung ibang estudyante, yung ibang kabataan na gustong mag-aral, hindi sila makapag-aral kasi kulang sila sa pinansyal. Pero nakakalungkot, yung mga may kaya, can afford na pag-aralin ng kanilang mga anak, yung mga bata, yung mga anak, ayaw mag-aral. Hello? May kilala po tayong ganon? Bigay ng baon yung magulang at umaasa ang magulang na ito na ang kanyang mga anak o ang kanyang anak ay makakagraduate. Eto na yung graduation day, pero hindi pala makakagraduate yung kanyang anak dahil hindi pala pumapasok. Nasaan napunta yung mga baon na hinihingi niya? Nasaan napunta yung pang-tuition sa eskwelahan na kinukuha niya? Ibig sabihin, hindi siya nakinig sa kanyang magulang. Pinag-aaral. Kasi gusto ng mga magulang makapag-aral ang kanilang mga anak, makapagtapos at makakuha ng isang magandang trabaho para ang kanyang buhay ay umasenso. Kaya lang, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, nag-cutting classes, hindi pumapasok, kaya dumating yung pagkakataon, hindi siya nakagraduate. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag. Maraming kabataan, minsan naiiba ng landas. Doon sa landas na aayaw ang magulang, hindi yan tamang puntahan ninyo at isama niyong aking anak sa landas na yan. Dahil mapapahamak ang aking anak. Kaya ito ang payo sa atin. No? Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag. Salamat, nakasulat po ito sa Biblia. At ito po ay instruction sa atin. No po? Bilang isang magulang, bilang mga anak, meron pong pinag-utos po sa atin, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Hindi po sinabi ng salita po ng Panginoon, sumama ka sa mga makasalanan. Join them, okay lang yan. Hindi natin alam, mapapahamak po tayo. At yan ay ayaw ng Panginoon na tayo po ay malihis ng landas. Amen? Nandyan pa ho tayo? Sige po, next slide po.
Kaya sabi ni Paul kay Timothy sa ikalawang Timoteo chapter 2, verse 2, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Tingnan natin kung ano po ang ibig sabihin po nito, translations po nito sa Tagalog. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So dito, nung nabasa po ko po ito, ay nagtanong po ako, bakit sinabi ni Pablo kay Timoteo ang bagay pong ito? Ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Si Pablo nagtiwala kay Timoteo na siya po ay magbabahagi din ng katotohanan. Pero ang sabi niya kay Timothy, ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan. So, ibig sabihin, kung ito po iba pagsasabi natin sa hindi po tapat, posibleng hindi na umusad ang salita ng Panginoon sa next generation. Kasi hindi siya naging tapat eh. Andiyan po tayo? At may kakayahang magturo. So, ibig sabihin, kung wala palang kakayahan yung taong iyon, so ibig sabihin, hindi na masishare ang salita ng Panginoon. Una, wala siyang katapatan. Pangalawa, wala siyang kakayahang magturo sa iba. So, kailangan po dito ang puso na handang sumunod, pusong naunawa ng salita ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu. No? At alam naman po natin, kung hindi po natin gagawin ang bagay po ngayon, tayo po ay magsusulit sa ating Panginoon. Tama ho ba? Next slide po. Why Paul instructed Timothy to entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Andito po reliable ang ginamit po dito. Pangalawa, qualified to teach others. Ito pong sagot po. Paul instructed Timothy to take the knowledge he has gained from him and share it with faithful men. Yung tapat, no? Who are capable of teaching others. Yung pwede rin magturo sa iba. This creates a chain of discipleship that extends from Paul to Timothy. Kaya nga po meron po tayong discipleship ministry. Then to other teachers, and finally to a broader audience. Kakalat ang mabuting balita. And this method of teaching ensures that the message of the gospel continues. Nagpapatuloy. Pero kung ang napag-share natin ay hindi po tapat at hindi po qualify, stop ang sharing of the Word of God. Tama po? Kaya sinabi ni Paul kay Timothy, faithful man, capable, qualified. To be spread and preserved through generations, from generation to generation to generation. Nagpapatuloy ang paghahayag ng salita po ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, inabot tayo ng kanyang mga salita. At salamat sa Panginoon sa ginamit niya sa atin upang tayo po ay makakilala kay Lord. Hindi po huminto yung taong yun. Yung nag-share po sa atin. That's why we are here.
Kaya po nandito po tayo kasi may nag-share po sa atin. Hindi po siya tumigil ng paghayag ng salita po ng Panginoon sa atin. Amen? Glory be to God. Sa mga taong ginamit ng ating Panginoon. Upang tayo po ay makakilala sa Kanya. Ibig mong sabihin, stop na sa atin? Hindi po eh. Tayo rin po ay inatasan ng ating Panginoon na ibahagi ang salita niya sa iba. Sabi niya po dito, this method of teaching ensures that the message of the gospel continues from generation to generation to be spread and preserved. Ilang libong taon na ho ba ang salita ng Panginoon? Inabot ho tayo. Kasi hindi ho sila tumigil. Praise God. To summarize, Christian legacy. Number 1, intentional. Kaya po meron tayong alam na book na intentional move. Tama po ba? Intentional move. Sabi po dito, ang isang bagay na sinasadya, dapat simulan. Kung hindi, ay walang patutunguhan. Sabi nga po kanina sa Sunday School po natin, kailan tayo mag-share? Bukas, sa makalawa? Ano sabi doon? Now na. Di ba? Ngayon na po. Yung pagkakataon. Intentional. Sinasadya po ito. Kaya sabi ko, legacy. Pag po ako'y namatay, anong legacy ang aking maiiwan? Meron kayang maiiwan? At ano ang maiiwan kung meron man? Legacy. Ngayon na, intentional move. Next po. Enduring impact of a life lived for Jesus Christ. Ang buhay ay para kay Kristo. Kung hindi, ay sayang lang ito. Amen? Sayang eh. Binili niya tayo ng kanyang dugo eh. Di po ba? Eh kung hindi magagamit, sayang. Po, enduring impact, merong impact ang buhay na ito. Life lived for Jesus Christ. Next po. Focus, nakapokus po tayo on passing down spiritual faith. Eh ang tanong, ano ang ipapasa ng magpapasa kung hindi niya alam ang kanyang ipapasa? Nakuha po natin yung tanong. Kung tayo mismo na magpapasa, hindi natin alam kung ano yung ipapasa po natin, di ibig sabihin, wala ho tayong ipapasa. Tama ba? Wala eh. Kaya ano sabi niya, yung instruction uli ni Paul kay Timothy? Qualified, faithful men. Sila yung gagamitin para magbahagi din naman sa iba. Focus on passing down spiritual faith. Eh ang sama, ibang faith ang naipasa. O natatandaan niyo po yung pass the message? Yung 10. Ibang instruction doon nasa unahan, iba yung nakarating sa dulo. Tama po ba? Yung pass the message, sino na po nakalaro ng pass the message? Yung 10 participant, isang group. Tama? Oh. Kung hindi inintindi ng bawat miyembro, yung message, hindi naintindihan eh. Kaya yung nasa dulo, iba na ang mensahe. Andiyan pa ho tayo.
ipasa mo ang iyong natutunan sa iba, huwag kang titigil di tulad ng iba. Dahil alam mo na sa bandang huli ay may huhusga. Andiyan pa ho tayo? May judgment day. Huwag tayong tumigil. Pero, dapat meron tayong discerning spirit ng ating ipinapasa ay tama. Kaya delikado na nagpapasa po tayo ng hindi po tama. Hello? Oy, papasok ko to sa iyo 1 plus 1 equals 3. Hindi po tama po yun. Di ba? Dapat ang pinapasa po natin ay tama. Kaya po kailangan po dito, tayo po ay patuloy na nag-aaral upang magawa po natin at mapulfill po natin kung ano man ang kalooban ng Panginoon at kung ano ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Pang-apat, godly character. Makadiyos na pamumuhay, kailangan upang tayo ay magtagumpay. Ang hirap. Sa buhay na ito, may pakikibaka, may pakikipaglaban. Kaya nga pinasuot sa atin yung yung armor eh. Tama. Yung mga baluti. Kaya ipinasuot sa atin yon upang tayo po ay manatiling matatag, dumaan man ang tukso. Kumaway man ang ating pong kaaway, ay matatag po pa rin tayo sa ating pananampalataya. Wear the armor of God. Next po. Love the future generations. Kung mahal po natin ang next generation, hindi tayo titigil na ibahagi ang salita ng Panginoon sa kanila. Kasi mahal natin eh. Pwede bang mangyari, mahal kita, pero hindi natin kinakausap? Pwede bang mangyari na sabi natin, mahal kita, pero alam natin yung tama, pero hindi natin ginawa? Di ba? Hindi po pwede yun. Hindi magkatugma yun. Pag sinabi nating mahal natin, gusto natin lagi siyang kausap, nagke-care tayo sa kanya. Tama? Iniisip lagi natin siya, pinagpe-pray natin siya. That's love. Pero kung sinasabi natin, hindi, mahal kita, pero wala kayong communication, hindi ka concerned sa kanya, hindi mo siya love. Amen po ba? Andyan pa ho tayo. Kung mahal natin, gawin natin. Hindi lang sa salita, kundi may gawa. Amen? Wala na akong kausap. Masyado kayong seryoso. Katotohanan po yun. Ang nagmamahal, hindi lang sinasabi, kundi ginagawa. Next, malapit na po. Ayan, nag-ugat na. Rooted in grace. Nag-ugat sa biyaya, sa Diyos tayo ay may mapapala. Rooted in grace. No? Tayo po ay lumago. No po? Sa biyaya ng ating pong Panginoon. Tayo po ay nag-ugat na sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Next po. Transcends material wealth. Anong ibig sabihin po nito? Hindi pa sa material ang pagpapala ng Diyos. Hindi lamang panandalian, meron ding spiritual na pangwalang hanggan. Makita natin, hindi lang material ang blessing ni Lord. Kasi ang material na bagay na nakikita po natin ay pansamantala lamang. Pero ang mga bagay na spiritual ay pangwalang hanggan. Ano pa ho ang sinasabi? Centering on stewardship. Tayo ay pinagkatiwalaan
sana hindi natin biguin ang nagtiwala sa atin. Ang ating kapwa, higit sa lahat, ang Diyos na dakila. Centering on stewardship. Pinagkatiwalaan po tayo. May mga ministry na ipinagkatiwala po sa atin. Hindi lamang po ito basta title. Kundi ito po ay may kaakibat na commitment at responsibility. Hindi lamang po ito yung papel na pinirmahan lang natin. At pag ayaw na natin, hindi na lang tayo dadalo. Sabi ko lagi, ang Diyos na tumawag sa atin ay seryoso. Sana po sa ating pong pag-respond sa ating Panginoon ay seryoso rin po tayo. Amen. Next, integrity. Ayan. Isang tapat at matatag na prinsipyo galing sa Panginoong Hesukristo. It's integrity, no? At panghuli, pointing others toward eternal life rather than temporary achievements. Ituro ang pangwalang hanggan, hindi panandalian. Hindi hanggang lupa lamang, kundi abot hanggang kalangitan. Amen po ba? Bakit po? Lilipas po tayo. Nakikiraan lang po tayo dito sa sanlibutan ito. No? Kaya po, ang pointing natin towards sa eternal life, sa pangwalang hanggan. No? Hindi po sa mga temporal na bagay o achievements sa buhay. Iiwan po natin yan eh. Iiwan po natin. At ang tanong sa mga oras pong ito, as a Christian, anong legacy ang ating maiiwan pag nawala na po tayo dito sa mundong ibabaw? Amen po ba? Nawa ito po ay naging malinaw po sa atin, no po, na ang bawat isa po sa atin ay mag-iiwan ng legacy. At sana po, pag wala na tayo, ang maalala ng naka-encounter natin, tapat na mananampalataya yan. Isa siyang huwarang mananampalataya at mapapagkatiwalaan. Purihin ng Panginoon, nawa sa mga oras pong ito, tayo po ay patuloy na na-challenge sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon bilang isang mananampalataya. Tayo po ay sama-samang manalangin sa pagkakataong ito. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa paalala niyo po sa amin bilang isang Kristiyano. At Lord, sa aming pong tema sa Christian's Legacy, Panginoon, patuloy po naming magawa ang mga bagay na ipinagagawa niyo po sa amin, Panginoon, hanggat kami po'y malalakas pa, hanggang malilinaw pa ang aming pong mga mata, hanggang kaya pa po naming maglakad, habang kaya pa po naming gawin, Panginoon, ang mga ipinagagawa niyo po sa amin. O Diyos, salamat sa paalala niyo po sa amin. Alam po namin na hindi pa po kayo tapos sa amin, Panginoon. May ipinagagawa pa po kayo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat. Gaya ni Timothy, na pinagkatiwalaan ni Pablo. Salamat sa pagtitiwala niyo po sa amin, Panginoon, bilang yung mga anak. Salamat sa pagkatawag niyo po sa amin, Panginoon, bilang inyong mga anak, O Diyos. At Lord, tulungan niyo po kami na hindi po namin kayo mabigo, Panginoon, sa iyong pagkatawag sa amin bilang inyong mga lingkod. Kaibigan, sa pagkakataong ito, kung hindi mo pa na-experience
ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, parang may kulang, ito na yung pagkakataon na ang alok ng Panginoon, hindi siya naging huli. Tanggapin natin siya bilang Panginoon na sarili natin tagapagligtas. Kung yan ang nais mo, sundan mo ang panalangin ito na may pananampalataya, taos sa puso, at may katapatan. Panginoong Hesus, sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pabalik-balik ako sa kasalanan. Paikot-ikot ako sa wilderness. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Ang buhay ko, puro problema, pagsubok. Sabihin mo, ang panalangin ito, Panginoong Hesus, sa pagkakataong ito, inaamin ko, wala akong magagawa kung malayo ka sa aking buhay. Kung wala ka sa aking buhay. Patawad po sa aking po mga kahinaan, patawad po sa aking po mga kasalanan, patawad po sa lahat ng bagay na isip, nasabi, nagawa, na hindi po tama sa iyong harapan. Inaamin ko, wala akong magagawa. At sa pagkakataong ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, ikaw na ang mag-drive ng aking buhay. Pangunahan niyo po ako sa aking po mga gagawin. Pangunahan niyo po ako sa mga decision makings na aking pong pagpapasyahan. Salamat sa pagtanggap niyo po sa akin bilang yung anak. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa buhay na walang hanggan. At salamat sa pagkasulat niyo po ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Purihin ka, Panginoong Hesus. Lord, salamat po sa mga bagay na ginawa niyo po sa amin. Salamat po sa iyong mensahe. At kami po'y naniniwala na kung kami po ay patuloy na susunod, meron ka pang gagawin, Panginoon, sa aking po mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos. Patuloy na maitaas ang inyo pong pangalan. Lord God, patuloy kayong mangusap sa natitirang gawain sa mga oras pong ito. Ito pong aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.